Mga kasirin, may kwento tayo ngayon na siguradong magpapaisip sa inyo. Isang kwento ng love, pagkakaibigan, at mga desisyong hindi inaasahan. Paano nga ba nangyari na si Mr. na may pamilya at masayang buhay ay nagawa pang magkamali at magbuntis kay Yaya? Hindi ba't may mga pagkakataong kahit gaano mo pa subukan na kontrolin ang lahat, may mga desisyon pa rin na magbibigay ng mga katanungan na hindi mo kayang sagutin agad? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng hindi inaasahang pangyayari na magpapabago sa lahat ng buhay nila at kung paano nila haharapin ang mga tanong at pasakit na dala nito. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para sa mga updates ng ating kwento. Ako, si Agnes, at ito ang kwento ko. Kung paano ko natutunan na minsan, ang buhay, hindi mo kayang kontrolin. Dumating ako sa bahay ni Mr. Carlo, isang kilalang CEO ng isang malaking kumpanya. Hindi ko na matandaan kung paano nagsimula ang lahat. Pero ang sigurado lang ako, ang moment na iyon, na nakatayo ako sa harap ng malaki at magarang bahay na iyon, ay isa sa mga sandali ng buhay ko na hindi ko malilimutan. Dahil sa trabaho ko bilang yaya sa bahay nila, madalas akong andyan, pero hindi ko akalain na darating ang araw na ito, kung saan ako mismo ang magiging bahagi ng kwento ng pamilyang ito. At hindi lang basta-basta. Kung tatanungin mo ako kung anong pakiramdam ko, parang may kaba sa dibdib ko. Kasi hindi ko pa rin matanggap na ako, isang simpleng babae lang na nag-aalaga sa kanilang anak, ay magiging bahagi ng isang malupit na misteryo sa buhay ni Mr. Carlo. Agnes, nandyan na siya. Pumasok ka na, sabi ni Yaya Lina. Ang matandang kasama ko sa bahay, siya ang laging nagpapayo sa akin at nagmamasid sa mga nangyayari sa paligid. Bago ako pumasok sa loob, parang may naramdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumasok ako sa bahay ni Mr. Carlo, pero parang may kakaibang pakiramdam ngayon. Siguro dahil hindi ko alam kung ano ang maghihintay sa akin sa loob, kung ano ang aking gagampanan sa kwento ng buhay ni Mr. Carlo. Pagpasok ko sa loob, ang unang sumalubong sa akin ay ang malawak na living room, ang mga eleganteng kasangkapan at mga obra maestra sa dingding. Ngunit kahit ang kagandahan ng bahay, hindi ko maitatanggi ang kabang nararamdaman ko. May mga pagkakataong parang ang mga mata ko ay tinatanaw ang bawat sulok. Parang may hinahanap akong sagot na hindi ko pa alam. Agnes, halika. Andiyan siya sa study, tawag ni Yaya Lina mula sa loob ng bahay. Kailangan ko nang pumasok sa kanyang opisina, kaya dahan-dahan akong naglakad papasok, na parang may puwersa akong sinusunod. Si Mr. Carlo, ang CEO, ay nakaupo sa isang malaki at maayos na desk. Nakasuot siya ng suit, at kahit pa marami siyang mga papers sa paligid, ang aura niya ay may aura ng pagiging tough. Mataas ang posisyon, madalas ang pressure, at ang mga mata niya laging nagmamasid sa lahat ng detalye. Sa mga nakaraang taon, nakita ko na siyang matiyaga at seryoso sa trabaho. Pero may ibang Mr. Carlo na hindi ko pa nakikita, at iyon ang hindi ko alam kung paano magbago sa araw na ito. Good afternoon, Agnes. Ang simpleng bati ni Mr. Carlo. Nakita ko ang kabuntot na tensyon sa bawat pagbati niya, ngunit may kasamang respeto. I've always been just his yaya. Pero ngayon, parang may tinatago siyang isang lihim na hindi ko pa alam. Ako po, Sir Carlo, sumagot ako, nang hindi ko pa alam kung anong magiging takbo ng kwento namin. Si Yaya Lina po ay nagsabi na andyan po kayo. I've been expecting you. Sagot ni Mr. Carlo na parang may iniisip na iba. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero sa mga sandaling iyon, tumama sa akin ang realization na hindi ko na kontrolado ang lahat ng nangyayari.
Iba na ang takbo ng buhay ko. Habang nandyan ako sa harap ni Mr. Carlo, hindi ko pa alam ang mga desisyon niyang tatahakin. Isa pa lang ako sa kanila. Ang alaga, ang yaya, ngunit may mga pagkakataong mas malalim pa ang koneksyon kaysa sa anumang posisyon. Hindi ko akalain, at siguro hindi ko rin inisip, na sa mga susunod na araw, magbabago ang takbo ng buhay ko. Si Mr. Carlo, na may pamilya at may magandang buhay, ay maglalagay sa akin sa isang mahirap na posisyon. Kung paano, hindi ko pa alam, pero darating din ang araw na ang mga katanungan ko ay magkakaroon ng sagot, at mga sagot na magtutulak sa aking puso at isipan na masaktan. Pumasok si Yaya Lina at tumingin siya sa amin. Parang may mensahe na hindi ko rin maintindihan. At ako, si Agnes, ay hindi ko pa alam na darating ang araw na maging parte ako ng isang kwento ng hindi inaasahang pangyayari. At sa hindi ko inaasahan, maglalaman ito ng mga pagsubok at desisyon na magpapashock sa buhay ko. Sana ay magustuhan niyo ang kwento ko. Marami pa akong gustong ikwento, mga pangyayari na hindi ko alam kung anong ibig sabihin sa buhay ko. Pero isang bagay lang ang alam ko. Ang bawat hakbang ko patungo sa pagiging parte ng buhay ni Mr. Carlo ay magdadala ng mga hindi inaasahang pagbabago. Si Ma'am Karen, ang asawa ni Mr. Carlo, ay may personalidad na malayo sa kung ano ang inaasahan ko mula sa isang misis ng isang matagumpay na CEO. Kung may isang bagay na tumatak sa akin sa mga taon ko sa bahay nila, iyon ay ang kabigatan ng kanyang aura. Hindi siya katulad ng mga tipikal na misis na laging masaya, maasikaso, at laging may ngiti. Para bang ang kanyang mga mata ay palaging may bigat na hindi ko kayang intindihin. Tuwing nandyan siya, hindi ko maiwasang magtaka kung anong klaseng buhay meron sila ni Mr. Carlo. Walang anak. Hindi ko alam kung bakit. Pero may isang bahagi sa akin na nagtatanong kung ito ba ang dahilan ng madalas na tensyon sa bahay. Si Ma'am Karen, kahit na mayaman at matagumpay, parang may kabuntot na lungkot sa mga mata niya. Minsan, nakikita ko siya na tumatambay sa garden, malayo sa mga tao. Parang iniisip kung anong pagkukulang meron sa buhay niya. Walang anak, at minsan, ramdam ko na yun ang bagay na nagpapabigat sa puso niya. Kaya siguro kahit sa maliit na bagay, masungit siya at madaling magalit. Parang may hinahanap siyang hindi ko kayang ibigay. Minsan, tanong ko kay Yaya Lina, bakit kaya ganyan si Ma'am Karen? Parang may dinaramdam siya na hindi ko maintindihan. Sabi ni Yaya Lina, hindi natin kayang kontrolin ang mga buhay ng iba. Agnes, may mga bagay na hindi nakikita ng mata, mga sakit na hindi nahahawakan. Minsan, gusto lang nilang maramdaman na may nakikinig sa kanila. Tama si Yaya. Wala akong alam sa mga personal na pinagdaanan ni Ma'am Karen at hindi ko alam kung anong mga pangarap at sakit ang daladala niya. Lahat ng iyon, tanging si Mr. Carlo lang ang nakakakita. Kaya siguro, minsan, may mga pagkakataon na nagiging malupit siya sa mga tao sa paligid niya. Hindi ko alam kung gusto niyang mapansin o kung may sakit na hindi niya kayang ibahagi sa iba. Isang gabi, ako lang mag-isa sa kusina naglilinis. Bigla siyang pumasok at sinabi, Agnes, ayusin mo na lang ang mga gamit sa sala. Maaga pa. Si Mr. Carlo, baka gusto pang magpahinga. Sumagot ako ng, oo po Ma'am Karen, habang naglalakad papunta sa sala. Ang boses ni Ma'am Karen, malamig, wala, ni isang patak ng ngiti. Para bang lahat ng buhay sa loob ng bahay nila ay nakatago sa likod ng mga pader. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila, kung bakit ganito siya. Noong mga panahong iyon,
Napansin ko na ang hirap ni Ma'am Karen sa pagpapatawad. Hindi lang kay Mr. Carlo, kundi pati na rin sa sarili niya. Alam ko na hindi ko kayang magbigay ng mga sagot para sa kanya. Siguro, ang mga pagkukulang nila sa pamilya nila ay mas mabigat pa kaysa sa mga hindi pagkakaintindihan na nangyayari sa paligid. Bawat araw ay lumilipas na parang walang pagbabago. Si Ma'am Karen ay patuloy na masungit at ako, bilang yaya, ay patuloy na nagsisilbi sa kanila ng walang tanong. Ngunit sa mga sandaling tahimik lang kami, ako mismo, nagtataka kung darating ba ang araw na magkakaroon sila ng anak. Kung darating ang araw na matutunan nilang maging buo. Isang araw, habang nag-aalaga ako ng mga gamit sa bahay, natanaw ko siya sa garden, nakaupo sa bench, nagmamasid sa mga halaman. Hindi ko siya nilapitan, pero ramdam ko na may hinahanap siya na hindi ko kayang ibigay. Baka nga wala talagang makakapuno ng puwang sa buhay nila, ang sakit na dala ng isang hindi natupad na pangarap. Hindi ko kayang magbigay ng sagot sa kanya, pero sigurado ako sa isang bagay. May mga tao na kahit anong gawin mo, hindi mo kayang gawing masaya. Ang tanging magagawa mo na lang ay maging tahimik, magbigay respeto, at maghintay ng pagkakataon. Hindi ko inaasahan, pero sa mga sumunod na linggo, nagbago ang takbo ng lahat. Si Sir Carlo, na dating parang malayo at abala sa mga negosyo, ay naging mas malapit sa akin. Minsan, sa mga oras na wala si Ma'am Karen, siya na lang ang kasama ko sa bahay at magaan ang pakiramdam ko tuwing magkakasama kami. Sa una, hindi ko agad napansin. Iniisip ko na baka ito ay dahil lang sa mga pagkakataong nagiging magaan ang usapan sa trabaho. Pero habang tumatagal, napansin ko na siya na mismo ang gumagawa ng paraan para magtagal kami sa mga pag-uusap. Minsan, nagkakamustahan kami. Nagtatanong siya tungkol sa mga gawain sa bahay o kaya'y tungkol sa mga pangarap ko sa buhay. Agnes, kumusta naman ang trabaho? Hindi ba't mabigat minsan? Isang tanong ni Sir Carlo isang araw, habang ako'y naglalakad patungo sa kusina. Okay naman po, Sir Carlo, sagot ko. Medyo nahihiya. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang saya sa mga simpleng tanong niya. Minsan, pagkatapos ng dinner, kapag tapos na kaming kumain, nag-iisa na lang kami sa sala. Doon ko siya madalas makitang hindi nagmamadali, parang nagkakaroon siya ng oras para magpahinga. Kahit na alam kong abala siya sa trabaho. Agnes, gusto mo bang makinig ng music? Tanong niya isang gabi, nang magkasama kami sa sala. Po, sige lang sir, sagot ko, sabay ngiti. Nang makapag-play siya ng isang playlist, nagsimula kaming mag-usap, hindi lang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa mga bagay na malayo sa trabaho. Nakakaramdam ako ng kakaibang koneksyon sa mga simpleng usapan namin. Parang unti-unti ko siyang nakikilala bilang tao, hindi lang bilang isang boss. Hindi ko rin maiwasang mapansin na si Sir Carlo ay may mga pagkakataong magbiro o magpatawa at kahit papaano, nawawala ang mga tensyon sa bahay. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang si Sir Carlo na mismo ang nagiging kaibigan ko sa mga sandaling iyon. Siya na hindi ko inaasahan na magiging malapit sa akin. Pero habang tumatagal, nagiging mas komplikado ang lahat. Alam ko na hindi ito dapat mangyari. Si Sir Carlo ay ang boss ko at ako ay isang yaya lang sa kanilang bahay. Dapat may mga limitasyon. Ngunit tuwing magkasama kami, may nararamdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung anong nangyayari, kung ang lahat ng ito ay simpleng pagkakaibigan lamang o may iba pang ibig sabihin. Isang gabi, habang nagsasalo kami ng isang gabi ng pag-uusap, nagbiro siya.
Agnes, parang ikaw lang ang hindi natatakot sa akin. Natawa ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Baka kasi po, Sir Carlo. Sanay na akong magsalita sa mga tao kahit na may mga posisyon sila. Sagot ko, siguro nga, sabi niya, sabay tawa. Minsan lang kasi ako makahanap ng kausap na hindi natatakot magbigay ng opinyon. Sa mga susunod na araw, naging mas frequent ang mga pag-uusap namin. Kung dati, siguro hindi ko siya magiging ka-close. Ngayon, ay parang may mga bagay na kami lang ang nakakaintindi sa bawat isa. Hindi ko rin maiwasang tanungin ang sarili ko kung ano ang mangyayari sa aming dalawa, kung magiging tama ba ito, o kung mali na ang nararamdaman ko. Ngunit, sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang kontrolin ang mga bagay. Sinasabi ko sa sarili ko na wala akong magagawa, kundi tanggapin na lang ang mga pagbabago. Lalo na't hindi ko pa rin alam kung anong magiging epekto nito kay Ma'am Karen. At kung ano ang mangyayari sa amin bilang magkaibang tao sa isang bahay na puno ng mga sikreto. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento na ito. Tila ba may mga pagkakataon sa buhay na hindi natin inaasahan, at kapag dumating ang mga sandaling iyon, wala tayong magagawa kundi sundan ng agos. Kung tatanungin niyo ako, hindi ko alam kung paano ako napunta sa sitwasyong iyon. Kung paano nagbago ang lahat sa pagitan ko at ni Sir Carlo. Si Sir Carlo, na mula sa pagiging abalang boss, ay naging isang tao na may malalim na koneksyon sa akin. Hindi ko akalain na ang simpleng pagiging magkausap namin ay magdadala sa amin sa isang lugar na hindi ko kayang kontrolin. Isang hapon, habang ako ay abala sa paglilinis ng mga gamit sa bahay, narinig ko si Sir Carlo na tinatawag ako mula sa sala. Agnes, pwedeng mag-usap tayo? Dahil sa mga nakaraang araw na magaan ang mga usapan namin, hindi ko na inisip na may iba pang ibig sabihin ang tanong niya. Tumungo ako sa sala, kung saan siya nakaupo sa sofa, ang mukha ay may isang seryosong ekspresyon. Agnes, may gusto lang sana akong itanong, sabi niya, sabay tapik sa tabi ng sofa. Pwede ka bang umupo? Naglakad ako papunta sa kanya, at habang umuupo, pakiramdam ko ay parang may kakaibang enerhiya sa paligid. Hindi ko masyadong matukoy kung ano, pero may isang bagay sa mga mata ni Sir Carlo na nagsasabing may mabigat na sasabihin. Anong nangyari, sir? Tanong ko. Nag-aalangan. Agnes, kailangan ko lang sanang magpaliwanag. Simula niya. Ang boses ay mabigat. Tila ba may kabuntot na lungkot. Alam ko na hindi madaling magsalita tungkol sa mga ganitong bagay. Pero, gusto ko lang malaman mo na hindi ko naman kayang gawing mahirap ang lahat para sa'yo. Nag-isip ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang tinutukoy niya. Ano pong ibig niyong sabihin, Sir Carlo? Tumahimik siya ng ilang sandali, at ang mga mata ni Sir Carlo ay napako sa sahig. Parang nahihirapan siya. Agnes, I know we've become close. Hindi ko inaasahan na ganito ka nakaimportante sa akin. Hindi ko rin inaasahan na magkakaroon ako ng ganitong damdamin. Pero hindi ko na kayang itago. Hindi ko na kayang magtanong pa. Napansin ko na ang bigat ng pakiramdam ko. Ang bawat salita niya ay may bigat na hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya. Agnes, may mga pagkakataon na hindi ko alam kung paano ko kontrolin ang sarili ko. Sa tuwing magkasama, tayo, parang may isang puwersa na humihila sa akin. Tumahimik siya saglit bago magpatuloy. I know this is wrong, but I can't help it. Ibinaba ko ang mga mata ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Gusto ko nang umalis,
Ngunit isang bahagi ko ang nagpipilit magstay, makinig. Lahat ng nararamdaman ko ay parang nagkakasalungat. Sir Carlo, mahina akong nasabi. Wala akong alam sa mga nararamdaman mo, pero hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung tama ba ito. Pero bago ko pa man natapos ang sinabi ko, nilapitan na niya ako. May kalapitan na hindi ko kayang iwasan. Ang mga mata ni Sir Carlo, tila puno ng emosyon, at bago ko pa man makuha ang aking mga saloobin, naramdaman ko na lang ang mga kamay niyang humawak sa aking mga balikat. Hindi ko kayang sumiko. Parang may humahad lang sa aking katawan. At doon, nagkaroon kami ng isang halik. Ang mga labi niya ay dahan-dahan akong inabot. At ako, sa aking mga nararamdaman, hindi ko alam kung paano ito titigilan. Para bang ang mga sandaling iyon ay isang dagat na dahan-dahang nilalamon ako. Ang bawat sandali ay tila puno ng kaguluhan at hindi ko kayang magsalita. Hindi ko na kayang mag-isip. Naalimpungatan ako sa sarili kong nararamdaman at doon ko lang napansin na ang mga labi ko ay tila naguguluhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ko na may isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ang mga kamay ni Sir Carlo, ang mga halik niya. Para bang nagiging blur na ang lahat at sa lahat ng iyon, ako'y hindi pa handa. Mabilis na huminto si Sir Carlo. Tila ba siya rin ay naguguluhan sa nangyari. Agnes, I'm sorry. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Hindi ko nais na masaktan ka. Ang mga mata ko ay puno ng tanong, puno ng kalituhan. Bakit po? Tanong ko. Hindi ko kayang maitago ang mga saloobin. Bakit tayo umabot sa ganito? Alam ko na hindi ito tama, sagot niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko ito inaasahan at hindi ko dapat ginawa. At doon, natapos ang gabing iyon. Walang nagsalita. Pareho kaming naglalakad patungong kani-kanilang kwarto. At sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung anong magiging bukas namin. Hindi ko alam kung anong nangyari. Kung ang lahat ba ito ay isang pagkakamali o kung may mas malalim pang kahulugan ang mga nangyari. Ngunit alam ko sa puso ko na ito ay hindi ang katapusan. Marami pang mangyayari. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Halos araw-araw, nangyayari na lang ang mga bagay na hindi ko inaasahan. Puno ng kalituhan at saya. Tapos biglang puno ng guilt. Minsan naiisip ko kung anong klaseng relasyon ba ito. Hindi ko na alam kung tamang tawagin ba itong isang pagkakamali o kung ito ay isang bagay na sa kabila ng lahat ng mali, may nagiging tamang dahilan. Ang mga araw ko kay Sir Carlo ay nagiging magulo. Minsan magaan lang, masaya, parang wala lang. Pero may mga oras din na parang may init na hindi ko kayang kontrolin. At ang pinakamasakit doon, hindi ko alam kung bakit patuloy ko itong hinahanap. Yung mga sandali na kami lang, walang ibang tao at walang Ma'am Karen na nakikita. Yung pakiramdam na tuwing magkasama kami, ang mundo ko ay siya lang. Laging pareho ang nangyayari. Si Sir Carlo, magaan na kasama, palaging may kwento o biro. At ako, hindi ko kayang umiwas. Hindi ko kayang gawing mahirap ang lahat, kaya't natutuloy na lang. Iwasan ko man o labanan, parang may isang puwersa na humihila sa akin papunta sa kanya. Hindi ko na kayang pigilan. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kusina, narinig ko si Sir Carlo na tinatawag ako mula sa sala. Lumingon ako at nakita ko siya, nakaupo sa sofa, may hawak na isang libro. Agnes, tawag niya.
Medyo malalim ang boses. Naglakad ako patungo sa kanya at nagtama ang aming mga mata. "Ano po yun, sir?" Tanong ko. Hindi ko matago ang kaba. "Sit down," sabi niya. Ang mga mata niya ay parang may hinihingi na hindi ko maintindihan. Tumabi ako sa kanya. Hindi ko maiwasang magtaka kung anong ibig niyang iparating. May kakaiba sa kanyang mukha. Hindi na siya ganoon kalakas kumibo gaya ng dati. "Agnes, gusto ko lang sanang malaman kung okay ka lang ba?" Tanong ni Sir Carlo. Hindi ko alam kung bakit ganito siya magtanong, na para bang may ibang ibig sabihin. Kasi, alam mo, hindi ko kayang itago na may mga bagay na hindi ko na kayang kontrolin. Nabigla ako sa sinabi niya. "Sir, ano po ang ibig ninyong sabihin?" Tanong ko. Medyo naguguluhan na. "Alam mo na, Agnes," sabi ni Sir Carlo. Ang boses niya'y malalim at matigas. Hindi ko kayang itago na may mga nararamdaman akong hindi ko kayang labanan. Alam kong mali, pero hindi ko kayang magpigil. Hindi ko kayang mapigilan ang sarili ko kapag nandyan ka. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang sinabi niya. Ang pakiramdam ko, ang mga salitang iyon ay tila may kabuntot na pagsisisi at kilig. Sa kabila ng mga salitang iyon, parang hindi ko kayang lumaban. Dahil sa mga araw na palagi kaming magkasama, may mga pagkakataong hindi na ako makatanggi. Napansin ko na ulit, ang mga kamay ni Sir Carlo ay hindi ko na kayang iwasan. Paunti-unti, hinawakan niya ako sa braso. Tapos ay ang kamay niya ay dahan-dahang lumapit sa aking mukha. Nagkatinginan kami, at ang mga mata niya, puno ng pagkatalo at kalituhan. "Agnes, hindi ko alam kung anong nangyayari sa atin, pero hindi ko kayang hindi maramdaman ito," sabi ni Sir Carlo. Ang boses niya ay puno ng kalungkutan. Hindi ko na kayang magsalita pa. Ang mga kamay niya, dahan-dahang inabot ang aking mukha at ang mga labi niya ay sumanib sa akin. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pero sa mga sandaling iyon, parang ang lahat ng iniwasan ko ay hindi na kayang pigilan. Ang mga mata ko'y nagsimulang magdilim at ang mundo ko ay tumigil. Ang bawat halik niya ay parang tula, isang kwento ng mga hindi kayang ipaliwanag. Bilang isang babae na may mga prinsipyo, hindi ko kayang tanggapin ang nangyayari sa amin. Iba ang nararamdaman ko, may kasiyahan, pero may kaba rin. Hindi ko kayang patagilid na makita ang sarili ko sa isang ganitong posisyon. Gusto ko ng pag-ibig, pero ito ba ang tamang klase ng pagmamahal? At sa mga sandaling iyon, parang ulit-ulit lang ang lahat. Ang mga tinginan, ang mga yakap, at mga halik. Laging ganito, laging walang hangganan. Hindi ko alam kung paano makakawala sa ganong klase ng relasyon. Pero habang tumatagal, alam ko na kailangan ko ng solusyon, ng sagot. Pero ang problema ko, hindi ko alam kung kaya kong iwan si Sir Carlo. Ang mga araw ay dumaan at habang lumilipas ang oras, tila hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Laging may nangyayaring hindi ko kayang kontrolin at bawat sandali na kami ni Sir Carlo ay magkasama, mas lalong nahulog ang puso ko sa kanya. Pero hindi ko alam na ang bawat hakbang namin ay magdadala sa akin sa isang mas matinding sitwasyon. Isa sa mga araw na yon, habang abala kami sa mga trabaho at ang aking mga gawain sa bahay, napansin ko na parang may kakaiba sa pakiramdam ko. Naging mas sensitive ako at ang mga simpleng bagay na dati ay hindi ko naisip ay naging sanhi ng matinding pagkaalala sa aking isipan. Hindi ko rin naisip na ang mga nangyari sa amin ni Sir Carlo ay magkakaroon ng epekto sa akin ng ganoon kalaki. "Agnes, bakit parang may nangyayari sa'yo?" Tanong ni Ma'am Karen isang araw.
habang kami ay magkasama sa kusina. "You've been acting weird lately. Are you okay?" Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Ma'am Karen na may mga nararamdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag. Kailangan kong magsinungaling o magtago at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ngunit ang katawan ko, hindi ko kayang lokohin. Ang mga sintomas ay nandoon. Ang pagkahilo, ang pagkakasakit ng tiyan, ang hindi ko maintindihang mga pagbabago sa katawan ko. "Ma'am, okay lang po ako. Siguro pagod lang," sagot ko. Pilit pinipigilan ang mga alalahanin sa aking isip. Pero deep inside, alam ko na may mas malalim na nangyayari. Hindi ko na kayang i-ignore. Dahil sa patuloy na nararamdaman kong kakaibang pagbabago sa katawan ko, nagdesisyon akong magtungo sa isang doktor. Gusto kong malaman kung may mali ba, at hindi ko akalain na ang isang simpleng check-up ay magdadala ng malaking pagbabago sa buhay ko. "Agnes," sabi ng doktor matapos ang ilang pagsusuri, "you're pregnant." Parang ang mga salitang iyon ay isang mabigat na hampas sa aking katawan. Para bang ang oras ay tumigil at nagka-freeze ang utak ko. Ang mga mata ko'y nagdilim at hindi ko kayang mag-react. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Takot ba? Pagkalito? Hindi ko pa rin alam kung anong nangyari. Pero alam ko na hindi ito basta-basta lang. Habang ang mga salitang iyon ay patuloy na umiikot sa aking isipan, naaalala ko ang lahat ng nangyari sa amin ni Sir Carlo. Ang mga halik, ang mga gabi na puno ng emosyon, ang mga sandali na kami lang dalawa. Pero hindi ko inaasahan na ang mga nangyaring iyon ay magdudulot ng ganitong kalalabasan. Kumakabog ang dibdib ko habang iniisip ko kung paano ko sasabihin kay Sir Carlo. Paano kung hindi niya matanggap? Paano kung magbago ang lahat sa amin? Ang takot ay sumiksik sa puso ko. Ang tanong na hindi ko kayang sagutin. Anong mangyayari sa buhay ko ngayon? Sa takot na nararamdaman ko, hindi ko muna sinabi kay Sir Carlo. Hindi ko kayang aminin sa kanya agad. Kaya ako'y nagpunta sa isang lugar, nag-isip, naglaan ng oras para magpatahimik ang isipan ko. Ngunit habang ako ay naglalakad sa kalsada, bigla kong naramdaman ng isang tinig sa aking likuran. Luminga ako at nakita ko si Sir Carlo. Tumingin siya sa akin ng may mga mata na puno ng alalahanin. "Agnes, anong nangyari sa'yo?" Tanong niya. Ang tono ng boses ay may kabang hindi ko kayang ilarawan. Doon, hindi ko na kayang magsinungaling pa. "Sir Carlo," sabi ko, ang boses ko'y mahina. "I'm pregnant." Ang mga mata ni Sir Carlo ay napako sa akin. Ang ekspresyon niya ay hindi ko kayang basahin. "What?" tanong niya. Ang mukha niya ay puno ng kalituhan. "Are you sure?" Tumango ako ng dahan-dahan. "Oo, hindi ko rin inaasahan pero..." Ganun nga. Tahimik siya at tumingin sa malayo. "Anong gagawin natin?" tanong niya at ramdam ko ang kaba sa kanyang boses. "Agnes, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. Sa mga sandaling iyon, ako'y nanatiling tahimik. Hindi ko alam kung paano siya sasabihan ng mga bagay na hindi ko rin kayang tanggapin. Ang utak ko'y puno ng mga tanong. Hindi ko alam kung anong magiging bukas namin. "Sir Carlo?" sabi ko. Ang tinig ko'y puno ng kalungkutan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Hindi ko alam kung kaya mong tanggapin ito. Naglakad kami patungo sa isang bench sa tabi ng kalsada. At doon kami nag-usap. Puno ng takot at kalituhan. Pero sa mga sandaling iyon, alam kong ang lahat ng ito ay magpapabago sa buhay ko. Nasa isang landas na ako na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko alam kung saan kami patungo,
Ngunit ang alam ko lang, ang mga nangyaring ito ay mag-iiwan ng malaking marka sa buhay ko at hindi ko kayang burahin tulad ng inaasahan ko. Hindi ko nahanap ang mga salitang tama upang ipaliwanag ang lahat kay Sir Carlo. Hindi ko rin nakaya ang mga emosyon na sumunod matapos kong aminin na buntis ako. Para bang ang bawat sandali, ang bawat galak na nararamdaman ko ay napapalitan ng takot at kalituhan. Pero si Sir Carlo, hindi ko alam kung paano niya tinanggap ang lahat ng iyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Agnes. Sabi ni Sir Carlo habang nakatingin siya sa mga mata ko. Ang kanyang mga mata, puno ng kasiyahan. Hindi ko alam kung magkatotoo pa ba o panandalian lang. I'm happy, Agnes. Sabay yakap sa akin. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Ma'am Karen, pero hindi na siya natuloy. Ang mga salitang iyon, yung simpleng happy ni Sir Carlo, parang mga dagok sa aking puso. Sa kabila ng kabuntot na takot ko, ang saya ko sa kanyang nararamdaman. Tuwang-tuwa siya. Hindi ko akalain na magkakaroon kami ng ganitong klaseng sitwasyon. Hindi ko alam kung paano dadalhin ang aming mga buhay, lalo na't si Ma'am Karen ay nandyan pa. Pero hindi ko rin maiwasang mangamba. Ang mga tanong ko tungkol sa magiging reaksyon ni Ma'am Karen ay hindi ko alam kung paano sasagutin. Hindi ko kayang itago ang lahat mula sa kanya, lalo na't si Ma'am Karen ang asawa ni Sir Carlo. At sa mga sandaling iyon, habang patuloy kami sa aming pagmumuni, hindi ko alam na may lihim na siyang alam. Habang abala si Sir Carlo sa pagpaplano kung paano kami magsasabi kay Ma'am Karen, narinig ko ang isang tinig mula sa likod ng pinto. Anong nangyayari dito? Ito si Ma'am Karen. Ang kanyang boses ay puno ng kaseryosohan. Bigla kaming napatigil at nagtinginan ni Sir Carlo. Ma'am, Karen? Sabay tanong ni Sir Carlo. Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit si Ma'am Karen at tinanong kami ng direkta. Agnes, Sir Carlo, sabi ni Ma'am Karen, alam ko na ang lahat. Alam ko ang nangyayari sa inyo. Hindi ko kayang ilarawan ang pakiramdam ko sa mga salitang iyon. Ang mundo ko ay parang biglang natigil at parang lumubog ang aking tiyan. Ma'am, paano po? Tanong ko. Hindi ko kayang itago ang pagkabigla ko. Hindi niyo ba akalaing malalaman ko? Tanong ni Ma'am Karen at may kabuntot na aliw sa kanyang mukha. Alam ko ng matagal, Agnes. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Ma'am Karen na takot ako. Takot akong magalit siya. Takot akong mawalan ng trabaho. Takot akong mawalan ng respeto sa kanya. Pero sa mga sandaling iyon, ang hindi ko alam ay ang pagbabago ng kanyang reaksyon. Bakit hindi niyo sinabi agad? Tanong niya. At nakita ko ang init ng galak sa kanyang mga mata. Alam ko namang may nangyayari sa inyo ni Sir Carlo. Hindi naman ako tanga. Lahat ng kaba at takot na nararamdaman ko ay parang napawi sa isang iglap. Parang ang lahat ng kabiguan ko ay napalitan ng kabuntot na pag-unawa. Hindi ko alam kung bakit. Pero si Ma'am Karen ay tila hindi galit. Bagkus, nagkaroon siya ng kabaitan na hindi ko inaasahan. Agnes, Sir Carlo, sabi ni Ma'am Karen. Ang kanyang tono ay hindi na kasing tigas tulad ng dati. Wala akong galit sa inyo. Kung magkasama kayo at may pagnanasa kayo sa isa't isa, wala akong pakialam. Sana lang maging responsable kayo sa mga gagawin niyo. Dahil sa mga salitang iyon, napansin ko ang pagbabalik loob ni Ma'am Karen. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero may mga sandali talaga na bumabait ang mga tao kapag natututo silang tanggapin ang kanilang realidad. I'm just happy that you're telling me this now. Kasi ang pinakamahalaga, pamilya tayo. Tumabi siya kay Sir Carlo at nagbigay siya ng isang malalim na paghinga, tanda ng pag-unawa at pagtanggap. Buti na lang, may matutulungan tayo sa pagbubuntis ni Agnes.
sabi ni Ma'am Karen, at naramdaman ko ang biglang pag-aalala sa aking tiyan. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ito. Ngunit sa mga salitang iyon ni Ma'am Karen, parang may liwanag na nagsimulang magbigay sa amin ng pag-asa. Si Sir Carlo. Nahirapan pa ring magtiwala kay Ma'am Karen. Ngunit unti-unti, nakikita ko na ang takot ni Sir Carlo ay napapalitan ng kaligayahan. Thank you, Karen. Sinabi niya kay Ma'am Karen. At pareho silang nagyakap ng may kaligayahan at pag-unawa sa kanilang mga mata. Magiging okay tayo, Agnes, sabi ni Sir Carlo. Habang ang mga kamay ko ay nanatiling mahigpit na hawak ang kanyang mga palad. Hindi ko alam ay kung gaano pa kalaki ang mga pagsubok na haharapin namin. Pero sa mga sandaling iyon, natutunan ko na sa kabila ng lahat ng nangyari, may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. At minsan, kailangan mo lang tanggapin ang mga pagbabago. Habang lumilipas ang mga linggo, nagiging mas maligaya ang bawat araw. Si Ma'am Karen, na dati malamig at masungit, ay tila nagkaroon ng bagong pananaw. Parang isang ibang tao siya, palangiti, maasikaso, at madalas kaming tinutulungan ni Sir Carlo sa lahat ng kailangan namin. Tinutulungan niya akong mag-adjust sa pagiging buntis ko at kung paano ko aayusin ang mga plano para sa aking kinabukasan. Sa mga gabing magkasama kami, natutunan ko na may kabutihan pala si Ma'am Karen na hindi ko noon nakikita. Agnes, magpahinga ka na muna, sabi ni Ma'am Karen, habang inaasikaso ko ang mga gamit para sa araw-araw na trabaho ko. Kaya, ko na yan. Hayaan mo muna akong mag-alaga sa'yo. Nagulat ako sa sinabi niyang iyon. Hindi ko akalain na siya pa ang mag-aalala sa akin. Ma'am, hindi ko po kayang magpabaya. Kailangan ko po kayong tulungan, sabi ko. Huwag mong alalahanin ang mga bagay na hindi mo kayang gawin ngayon, sagot ni Ma'am Karen na may ngiti sa labi. I'm just here for you, Agnes. I'm here to help. Naging mas mabait si Ma'am Karen sa akin. Inaalagaan niya ako. Tinutulungan ako sa mga bagay na akala ko'y kaya ko pa. Pero hindi ko pala. Minsan, siya na ang nagluluto, nag-aasikaso ng mga damit ko, at pati na rin ang mga appointment sa doktor. Parang nakatagpo ako ng isang alay na hindi ko inaasahan. Nasa isang afternoon na kami ni Ma'am Karen sa sala. Nag-uusap kami tungkol sa baby ko at sa mga plano sa darating na pagsilang. Agnes, gusto ko lang sanang makipag-usap tungkol sa anak mo, sabi ni Ma'am Karen. Ang tono ng boses niya ay malumanay. Alam ko na nahihirapan ka sa mga pinagdadaanan mo ngayon, kaya naisip kong baka gusto mong magpahinga at mag-focus sa sarili mo. Naguguluhan ako, pero binigyan ko siya ng pagkakataon. Ano po ba ang ibig ninyong sabihin, ma'am? Tanong ko. Hindi ko pa rin masyadong naiintindihan kung ano ang plano niya. Alam mo, Agnes, nagsimula si Ma'am Karen habang tinatanaw ang baby things na ipinalit niya sa aking kwarto. Bilang isang ina, alam kong matutulungan kita. Gusto kong tulungan kang alagaan ng anak mo. Gusto ko sanang maging tita ng bata. Ngunit sa mga salitang iyon ni Ma'am Karen, may naramdaman akong kakaiba sa aking dibdib. Binigyan ko siya ng isang mahahabang tingin. Ma'am, salamat po sa malasakit ninyo. Pero, gusto ko po kayang alagaan ng anak ko. Sagot ko, nakaramdam ng kaunting kaba sa dibdib. I understand, Agnes. Pero I just want you to know that if you need anything, I'm here. I want to make things easier for you, especially when you give birth. Maybe it'll help if I take care of the baby for you when it's born. I know it's hard, and I want to give you peace of mind. Sa mga sinabing iyon ni Ma'am Karen, naguguluhan na ako. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng takot. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Hindi ba't siya ang asawa ni Sir Carlo?
Hindi ba't para sa kanya ang pamilya? Hindi ko po alam kung anong gusto ninyong mangyari, Ma'am Karen. Sabi ko, pilit pinapalakas ang boses ko. Mahalaga sa akin ang anak ko at ayokong mawala ng kontrol dito. Tumingin si Ma'am Karen sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata ang isang malalim na pagkakaintindi. Don't worry, Agnes. Hindi kita ipagkakait ng anak mo. Pero sana'y magtiwala ka sa akin. Hanggang sa araw na yon, hindi ko talaga matanggal sa isipan ko kung bakit gusto ni Ma'am Karen na maging sobrang alaga at handang mag-alok ng tulong. Maraming beses akong nagduda kung ito ba ay para lang sa kabutihan ko o may mas malalim siyang layunin. At habang patuloy ang mga araw, nakita ko na si Ma'am Karen ay tila napakamapagbigay. Laging nandyan siya para mag-alaga sa akin, magdala ng pagkain at maging isang second mother sa bata ko. Pero sa kabila ng lahat ng mga tulong na binibigay niya, naiisip ko na baka may tinatago siya. Isang araw, nang naramdaman kong malapit na akong manganak, nagdesisyon akong kausapin si Ma'am Karen ng direkta. Ma'am, thank you po talaga sa lahat ng ginagawa ninyo para sa akin. Nagsimula ako. Ang aking mga kamay ay nanginginig, pero gusto ko po siguraduhin na that I will be the one to raise my child. Hindi ko po kayang mawalan ng control. Ma'am Karen ay ngumiti. Of course, Agnes. I know you're scared, but I want you to understand that I'm here for you. Hindi kita iiwan. Pero sa kabila ng mga magagandang salita ni Ma'am Karen, may isang pakiramdam akong hindi ko kayang ipaliwanag. Ang pakiramdam na parang may agenda siya na hindi ko pa alam. Alam kong mahirap ito para sa kanya dahil sa kanyang pagkatao. Pero may mga sandaling naisip ko, baka may ibang layunin siya. Hindi lang siya basta mabait. Baka may masamang balak siya na hindi ko pa nakikita. Puno ng katanungan ang aking isipan. At sa bawat araw na lumilipas, nakaramdam ako ng matinding pangangailangan na mag-ingat. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, ang isang bagay na wala akong magawa ay ang magtiwala kay Ma'am Karen at kay Sir Carlo. Ngunit ang pusong ito ay patuloy na nagdududa sa mga intensyon nilang dalawa. Isang gabi, matapos ang mga linggong puno ng kaba at paghahanda, dumating din ang araw ng panganganak ko. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito, ngunit nandyan si Sir Carlo, palaging nandoon sa bawat hakbang ko. Masaya kami ni Sir Carlo, pero sa puso ko, may nararamdaman akong matinding takot. Natatakot ako sa hinaharap, takot na hindi ko kayang gawin ito mag-isa. Agnes, okay ka lang ba? Tanong ni Sir Carlo habang hinahawakan ng kamay ko. Lalabas na ang baby natin. Ang mga mata niya, puno ng saya. Ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang pangamba. Oo, Sir Carlo. Kaya ko pa. Sagot ko. Kahit na pakiramdam ko ay parang mawalan ako ng lakas. Pero tinulungan ako ni Sir Carlo at nang dumating, ang anak ko, ang saya namin ni Sir Carlo ay wala sa kalingkingan. Isa na tayong pamilya, sabi ni Sir Carlo, at hinawakan ang kamay ko. Tuwang-tuwa kami. Parang ang lahat ng hirap at sakit ay nabura sa isang iglap. May isa kaming anak na magkasama, at parang ang lahat ng naging sakripisyo ay nagbunga. Ngunit, hindi ko alam na habang kami ni Sir Carlo ay nagdiriwang ng bagong buhay, si Ma'am Karen ay may tinatagong masamang balak. Nagdaos kami ng isang maliit na salo-salo sa bahay, at lahat kami, ako, si Sir Carlo, at si Ma'am Karen, ay abala sa pag-aalaga sa bagong silang na bata. Si Ma'am Karen ay hindi maipaliwanag ang saya sa kanyang mga mata. Parang may ibang aura siya sa mga panahong iyon. Hindi ko lang talaga maintindihan. Ang cute ng baby mo, Agnes, sabi ni Ma'am Karen habang niyayakap ang anak ko. Parang ang saya-saya ko ngayon. Walang mas hihigit pa sa magkasamang pamilya.
Pero habang pinagmamasdan ko siya, naramdaman ko na may kakaiba sa kanyang mga galak. Parang ang saya niya ay may halong kasinungalingan. Si Ma'am Karen ay patuloy na umaalalay sa amin. Pero hindi ko na maiwasang magtaka kung bakit hindi siya nagpapakita ng kahit kaunting pagkabahala tungkol sa bata. Isang araw, habang ako ay nagpapasuso sa aking anak, si Ma'am Karen ay dumaan sa aking kwarto at hindi ko inaasahan na maririnig ko ang mga salitang iyon mula sa kanya. Alam mo, Agnes, sabi ni Ma'am Karen, ang tono ng boses ay may pagkademonyo. Mas maganda siguro kung ako na lang ang mag-aalaga sa bata. Hindi mo kayang palakihin niya ng mag-isa. Sa mga salitang iyon, parang may malamig na dumaloy sa aking katawan. Ang mga mata ni Ma'am Karen ay puno ng kasinungalingan at bigla akong nakaramdam ng takot. Hindi ko po naintindihan. Sabay tanong ko, bakit po ninyo sinasabi iyon, Ma'am Karen? Alam mo, Agnes, sa isang pamilya, ang pinakamahalaga ang magkaisa. Kung gusto mong maging buo ang buhay ng anak mo, kailangan ko siyang makuha para sa ikabubuti ng lahat. At ikaw, wala kang kakayahan para palakihin siya. Hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko. Pero sa mga salitang iyon, naisip ko na may hindi tama. Hindi ko kayang tanggapin ang iniisip ni Ma'am Karen. Hindi ko kayang iwanan ang anak ko sa kanya. At ang pinakamalupit pa, hindi ko matanggap na may balak siyang kunin ang anak ko para sa sarili niyang kapakinabangan. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Ngunit ang pinakapangit na bahagi ay noong narinig ko na si Ma'am Karen ay handa na gawin ang lahat, kahit ang pinakamalupit na bagay, para lang makuha ang anak ko. Hindi lang siya nagpapakita ng malasakit, kundi may mga plano siyang magkasama kay Sir Carlo na hindi ko kayang imahinasyon. Si Ma'am Karen ay hindi na ang mabait na babae na tinulungan ako. May mga pahiwatig na nakikita ko na, ngunit hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga ito. I'm doing this for you, Agnes. Para rin sa kabutihan ng pamilya, wala akong ibang hangarin kundi ang maging buo tayo, sabi ni Ma'am Karen. Ngunit ang mga mata niyang puno ng kasinungalingan ay nagpatibay sa aking pagdududa. Hindi ko alam kung kailan ko napansin, pero sa mga sandaling iyon, napansin ko na wala na akong kontrol sa nangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano ako makakalabas sa hawak ni Ma'am Karen. Hindi ko alam kung paano ko mapoprotektahan ang anak ko. Alam ko lang na isang bagay. Ang hindi ko kayang ipagkatiwala ang buhay ng anak ko kay Ma'am Karen. Ngunit hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na hakbang sa buhay ko at ng aking anak. Ang natatakot na puso ko ay patuloy na naghahanap ng paraan upang ipagtanggol. Habang lumilipas ang mga araw, lalong dumadami ang mga bagay na hindi ko na kayang ipaliwanag. Lalo akong naging alerter at mas naging aware sa mga kilos ni Ma'am Karen. Hindi na lang ako basta magpapadala sa mga magagandang salita niya. Sa bawat galak na ipinapakita niya sa aking anak, nakikita ko na may tinatago siyang malupit na plano. Hindi na siya ang Ma'am Karen na natutunan kong magtiwala. Isang gabi, habang tulog si Sir Carlo at ang anak namin, si Ma'am Karen ay nagpakita sa aking kwarto. Sa simula, inisip ko na baka magtulungan lang kami sa mga maliliit na bagay, kaya't hindi ko naisip agad na may mas malalim siyang motibo. Agnes, nagsimula siya. Ang boses ay parang isang ahas na gumagapang sa dilim. Alam mo, ikaw na lang ang rason kung bakit hindi buo ang pamilya namin ni Carlo. Kung wala ka, magiging mas magaan ang lahat. Napasinghap ako sa narinig ko. Anong ibig mong sabihin, ma'am? Tanong ko. Nanginginig na ang mga kamay ko habang hawak ko ang anak ko sa aking mga bisig. Si Ma'am Karen ay naglakad patungo sa kama ko at tumabi siya.
Alam ko, Agnes. I've been planning this for a while. Ang lahat ng ito ay para lang sa kabutihan ng anak mo. Kung hindi ko siya makuha ngayon, baka hindi ko na siya makuha pa. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang may malamig na tubig na dumaan sa katawan ko. Hindi ko na alam kung paano ko siya haharapin. What are you talking about? Tanong ko. Pinipilit kong manindigan. I'm sorry, Agnes. Sagot ni Ma'am Karen. Ang tono ng boses ay hindi na kasing maasikaso at mabait tulad ng dati. But I have no choice. Kung hindi ko makuha ang bata, magugulo lang ang buhay namin ni Carlo. Hindi mo kayang palakihin siya. Hindi mo kayang bigyan siya ng magandang kinabukasan. Naiyak ako. Hindi ko kayang tanggapin ang sinabi ni Ma'am Karen. Hindi ko kayo ipagkakatiwala ang anak ko. Hindi ako aalis sa buhay niya. Halos magtulungan ang mga kamay ko sa dibdib ko habang humihikbi. Nakita ko ang matalim na ngiti ni Ma'am Karen. I'm sorry, Agnes. I have no choice anymore. Sabi niya. At bigla niyang tinutok ang isang maliit na syringe sa aking braso. Hindi ko alam kung paano ako nakagalaw, pero sa mga sandaling iyon, naisip ko na baka ito na ang katapusan ko. Naramdaman ko ang sakit ng karayom habang unti-unting kumakalat ang gamot na inilagay ni Ma'am Karen. Gusto ko nang mawalan ng malay, ngunit pilit akong kumapit sa katinuan. No. Sambit ko. Pilit tinatanggal ang kamay ko mula sa kanya, ngunit si Ma'am Karen ay hindi nagpapigil. Hindi ko kayang mawalan ng anak ko. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, may isang bagay na kumilatis sa aking utak. May hinala akong may ginawa si Ma'am Karen sa anak ko. Hindi ko kaya na magpatuloy siyang maghiganti at maghasik ng kasamaan. Nasa gilid ng kamalayan ko, nagdesisyon ako. Hindi ako papayag na maging bahagi ng plano niyang iyon. Gamit ang natitirang lakas ko, sinubukan kong itulak si Ma'am Karen palayo. Nagmadali akong tumayo at naghanap ng tulong. Hindi ko alam kung paano, pero ang tibay ng pagkakapitan ko sa anak ko ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko inasahan. Hindi ko kayo papayagan, hindi ko kayang mawalan siya. Sigaw ko habang tumakbo ako palabas ng kwarto. Sa bawat hakbang na ginawa ko, nakikita ko na parang unti-unti nang nawawala ang kontrol ko. Ngunit may isang bagay na nagsabi sa aking utak. Kailangan ko siyang protektahan. Kahit pa mawalan ako ng malay, kahit pa magdusa, hindi ko kayang mawala ang anak ko sa aking buhay. Nakita ko si Sir Carlo na nagising mula sa ingay at takot na sumabay sa aking puso. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ko, pero mabilis niyang naisip na may nangyayaring hindi tama. Agad niya akong tinulungan at inalagaan. Karen, ano bang nangyayari? Tanong ni Sir Carlo. Ang mukha niya ay puno ng kalituhan. Ano ang ginagawa mo kay Agnes? Nakita ko sa mga mata ni Ma'am Karen ang takot at sa isang iglap, nagbago ang lahat. Hindi ko kaya, sinabi niya habang tila bumagsak sa sahig. I'm sorry, Carlo. I couldn't stop myself. Dahil sa huling mga sandali ng tensyon, naramdaman ko na ang mga plano ni Ma'am Karen ay hindi na magtatagumpay. May mga desisyon na kahit gaano kasakit, hindi mo kayang pilitin ang hindi mo dapat makuha. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Pero natutunan ko na sa bawat laban, hindi mo dapat hayaan ang kasamaan na magtagumpay. Sa mga huling sandali ng gabing iyon, si Ma'am Karen ay dinala sa isang lugar ng mga awtoridad para harapin ang kanyang mga krimen. At kami ni Sir Carlo, kahit puno ng kalungkutan at sugat, ay nagsimula na muling magtulungan para sa aming anak, para sa aming pamilya. At doon natapos ang laban. Hindi lang laban para sa buhay ko, kundi laban para sa kaligtasan ng aming pamilya. Matapos ang lahat ng nangyari,
Parang ang bawat araw na lumilipas ay isang bagong simula. Puno ng hirap at pagsubok. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan namin ni Sir Carlo na magsimula muli. Mas maligaya, mas buo. Ang pamilya namin na muntik nang mawala ng buo at masaya ay natutong magpatawad, magbigay ng bagong pagkakataon, at mas matutong magpahalaga sa bawat sandali. Isang taon na ang lumipas mula nang matapos ang lahat ng kalituhan. Ang aming anak ay lumalaki na, at kami, ni Sir Carlo ay mas nagiging magaan ang pakiramdam sa bawat araw na magkasama kami. Wala nang hadlang at natutunan namin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, pagkakaisa, at kung paano ipagtanggol ang aming pamilya mula sa mga masamang plano ng iba. Si Sir Carlo, na dati iabala sa negosyo, ay mas naglaan na ng oras para sa amin. Ang buhay namin ngayon ay hindi na puno ng takot, kundi puno ng mga ngiti at masaya. Hindi ko na kailangang magtago. Hindi ko na kailangang mag-alala kung ang bawat araw ay magiging huling araw ko sa mundo. Ang bawat sandali ay tinatangkilik namin bilang isang pamilya. Simple lang, ngunit puno ng pagmamahal. Ang bilis ng panahon, no? Sabi ni Sir Carlo isang gabi habang nag-aalaga kami ng anak namin. Parang kailan lang, nagsimula lang tayo sa hirap. Pero ngayon, nandyan na tayo, masaya at buo. Tumingin ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Oo nga, kung hindi dahil sa atin, wala tayong ganito. Ang saya ko na nandyan ka para sa akin at sa anak natin. Si Sir Carlo ay nangumiti at ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Hindi ko kayang mawalan ka, Agnes. Wala nang mas mahalaga sa akin kundi ang pamilya ko. I'll do anything to protect you. Napangiti ako at yumakap sa kanya. Tila ba lahat ng pagsubok na naranasan namin ay nagbukas ng mas magandang landas para sa amin. Puno ng pagmamahal ang aming tahanan. At ngayon, mas maligaya kami kaysa sa dati. Ang anak namin ay natutong maglakad at kami ni Sir Carlo ay abala sa pagtutok sa kanyang mga unang hakbang, mga unang salita at bawat milestone ng kanyang buhay. Si Ma'am Karen, matapos ang lahat ng nangyari, ay nagbago. Hindi ko na siya narinig o nakita pa mula noon at alam ko na hindi na kami magbabalik sa mga masalimuot na araw na iyon. Ngunit kami ni Sir Carlo, hindi kami tinatabla ng mga pagdududa. Ang mahalaga ay nakatagpo kami ng tunay na halaga ng pamilya, ng pagmamahal, at ng mga pagkakataon upang magpatuloy at maging mas mabuting tao. Magkakasama tayo magpakailanman, sabi ni Sir Carlo habang pinapanood namin ang anak namin na naglalaro sa bakuran. Tumingin ako sa langit at nalamdaman ko ang init ng araw. Isang simbolo ng bagong pag-asa, ng bagong buhay. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan, natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi nanggagaling sa material na bagay o sa mga pangarap na hindi natin kayang abutin. Nasa simpleng buhay, sa pag-aalaga sa isa't isa, sa pagiging tapat at totoo, doon matatagpuan ang tunay na kasiyahan. Masaya tayo, Agnes. Ang lahat ng ito para sa atin, sabi ni Sir Carlo. At sa mga salitang iyon, natutunan ko na ang buhay ay isang paglalakbay na hindi laging madali, ngunit may mga pagkakataon na ang bawat pagsubok ay may dahilan. Para tayo ay magbago, para tayo ay matutong magpatawad, at para tayo ay magtulungan upang makamit ang mas masayang bukas. At sa bawat araw, sa bawat hakbang namin bilang pamilya, natutunan naming yakapin ang buhay, magpatawad at magpasalamat.
Sa dulo ng lahat ng pagsubok at sakripisyo, natagpuan namin ang kaligayahan na matagal naming hinahanap. Ang kaligayahan ng isang buo at masayang pamilya. Sa kwentong ito, nakita natin kung paano ang tukso, pag-ibig, at kasakiman ay maaaring magdala ng matinding pagsubok sa buhay ng isang tao. Si Agnes, isang simpleng yaya, ay natagpuan ng sarili sa isang mundo na hindi niya inakala. Isang mundo ng pagmamahal, lihim, at panganib. Sa kabila ng lahat ng nangyari, pinatunayan niya na ang isang pusong puno ng tapang at pagmamahal ay kayang lumaban para sa pamilya, para sa buhay, at para sa kinabukasan ng kanyang anak. Si Sir Carlo, sa kabila ng kanyang pagkakamali, ay natutong manindigan at ipaglaban ang tamang bagay. Hindi lang bilang isang ama, kundi bilang isang lalaking natutong tunay na magmahal. At si Ma'am Karen, sa kanyang kasakiman at kagustuhang magkaroon ng isang bagay na hindi kanya, ay nagbayad ng presyo ng kanyang mga maling desisyon. Sa huli, ang kwento ni na Carlo at Agnes ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal, katapatan, at pamilya. Hindi mahalaga kung saan tayo nagmula, kung sino tayo, o kung ano ang tingin ng iba sa atin. Ang mahalaga ay kung paano natin pinapahalagahan ang mga taong nagmamahal sa atin ng totoo. Sa buhay, maraming pagsubok, maraming tukso, at maraming hindi inaasahang pangyayari. Pero sa dulo ng lahat, ang pinaka-importante ay piliin natin ang tama. Piliin natin ang totoo. At higit sa lahat, piliin natin ang pagmamahal na hindi nagtataksil at hindi nangiiwan. At diyan nagtatapos ang kwento ko, mga kasirin. Pero ang totoong buhay, tuloy-tuloy pa rin.